Alright. So, diretso agad. Wala nang paligoy-ligoy. Sandro Marcos, anong nangyayari sa'yo? Bakit binastos mo si PRRD? Okay? Ano sinasabi mo na PRRD is maligning the institution, which is the Congress, no? Although hindi mo binanggit ang pangalan niya, pero alam naman nating lahat na si PRRD ang tinutukoy mo. Ganun lang ba tingin mo kay former President Duterte? Isa lang siyang maninirang tao? Masyado ka niyatang sensitive ngayon, Sandro. Papaalala ko lang ulit ha, 3 dekada mahigit kayong binabalahura, binababoy, binabastos ng mga Pilipino na napaniwala ng mga dilawan. Okay? Halos isumpa kayo ng mga tao. Maraming mga high profile din na sinusuka kayo. Pero nanatiling kalmado ang mga Marcoses. Kaya nga, lalo kayo inadmire ng mga tao eh. Because hindi kayo gumante. Yung pinakabago lang, medyo bago-bago lang to, si Guanzon. Naalala mo ng campaign period? Yung habang ng kampanya, wala na siyang ibang sinabi kundi magnanakaw kayo. Yang tatay mo nagko-cocaine. Pangiwi-ngiwi pa nga yang si Guanzon eh. Pero nagkita kayo, di ba nagmano ka pa sa kanya? Wala naman akong narinig o wala naman kaming narinig na may sinabi ka against kay Guanzon. Na kung tutuusin, si Guanzon ay isang matinding kalaban ng mga Marcoses, ng pamilya nyo. Napatay na yung lolo mo, binabanatan pa niya. Pati yung tatay mo na tumatakbong presidente that time, Diyos ko Lord, hindi rin pwedeng malunok yung mga salitang ginagamit itong si Guanzon at ang mga kalaban nyo pa sa politika. Diba? Pero itong si PRRD, sinabi niya lang na rotten, which is party, totoo naman. Ang Congress, sinabi mo na agad na sinisiraan niya ang Kongreso. Masyado ka niyatang sensitive, bata. Tapos pinagtanggol mo pa si Franz Castro dahil tinitreten siya ni President Duterte. Hoy Sandro, para lang aware ka. Yung lolo mo, nung panahon na siya ang presidente, okay? Galit yan sa NPA, galit yan sa mga komunista. Alam mo ba na yan ang isa sa mga major na gusto niyang mangyari ng mga panahon niya? Puksain, ubusin ang mga komunista dahil yan ang nanggugulo sa bayan. Alam mo ba, Sandro, na hindi na-achieve ang katahimikan ng gusto ni President Marcos Sr. dahil sa mga komunista? Pagkatapos ito ikaw, pagtatanggol mo si Franz Castro na isang komunista, pareho lang ng gusto itong si PRRD at saka yung lolo mo. Maubos ang mga terorista, ang mga komunista na nanggugulo sa katahimikan ng bayan. At ano naman masama doon? Para sabihin mong tinetret di PRRD, itong si Castro. Kilala mo ba si Castro? Yung totoo. Bibigyan lang kita ulit ng trivia, kung trivia man ito. Baka kasi hindi ka aware. Si Castro ang isa sa mga gustong magpahukay sa libing ng lolo mo. Na remind lang din kita, na si PRRD lang naman ang nagbalik ng dignidad nyo. Si PRRD lang din naman ang tumupad sa kahilingan ng lolo mo na mailibing siya sa libingan ng mga bayani. 3 dekada halos yun. Hindi mailibing-libing yung lolo mo. Na binababoy, kahit patay na, binabalahura pa rin ng mga tao. Si PRRD lang ang nagkaroon ng puso at lakas ng loob na ipalibing sa libing ng mga bayani yung lolo mo. Wala kang utang na loob. Walang yakang bata ka. Alam mo, if I was not mistaken, 2016 yun eh. Halos kauupo pa lang ni PRRD sa pwesto. Pero ginawa niya agad yun, tinubad niya agad ang pangako niya sa mga Ilocano. Nadalhin sa libingin ng mga bayani si President Marcos Sr. Walang gumawa niya, siya lang. Napakalaki ng tinake na risk ni PRRD para sa pamilya niyo. Because naniniwala siya kay President Marcos Sr. And naniniwala siya na deserve niya yung pwesto na yon.
para sa lolo mo. Tapos ikaw ngayon, ganyan ka? Sa bagay, no, sa pagkakaalala ko, do sa interview mo before, nag-OJT ka kay Tito Martin Romualdez mo. So, is it safe to say na isa kang little tambaloslos? Oh my God, tatay ni VP Sara ang binabastos mo. Wala kang galang na bata ka. Wala kang galang. Naalala ko tuloy, no, kung paano nyo rin binastos, winalanghiya, pinaikot-ikot si VP Sara sa Kongreso na nung una, kunyari kampi kayo sa kanya, pero at the end of the day, lumabasin ang katotohanan na yung Tito Romualdez mo, yung Tito Martin mo, ang nasa likod pala ng paninira. Pag-expose kay VP Sara, ginamit niya, nakipagsabwata siya kila Franz Castro para siraan itong si VP Sara. Na alam mo yun, hindi nyo rin pala ibibigay confidential funds na hinihiling niya. Pero paikot-ikot pa, kunyari kinakampihan nyo pa siya. O ngayon, dilumabas ang katotohanan at itong huling pinagtatanggol nyo na si Franz Castro na komunista. Yan ang totoong kalaban ng bayan. Yan ang totoong kalaban ng bayan. My God, din ang kinampihan mo. Yan ang pinagtatanggol mo. Laban kay PRRD. My God, nasa ng utak mo, Sandro? Nabobo ka na rin? Oh my gulay. Alam ba ng tatay mo yung pinagagagawa mo? My gosh. Nakakabobo ka. Ha? Nabobo ka na ba? Wala kang utang na loob. Binastos mo si PRRD. Hindi namin makakalimutan yan. Hindi namin makakalimutan yan. And again, no, para lang alam mo, si PRRD ang nagbalik sa inyo sa pwesto. Si PRRD ang nagbigay ng dignidad ulit sa mga Marcoses. Oo, maraming mga silent loyalist. Pero lahat sila walang ginagawa dahil sa takot. But because of President Duterte, nagkaroon ulit sila lahat ng lakas ng loob. Dahil paglaban ulit ang pamilya nyo. Okay? Very overwhelming ang boto ng tatay mo, 31 million, 32 million. At malaking factor yan si VP Sara. Na binastos nyo, binaboy nyo rin sa Kongreso. Oh my God. Mag-isip-isip ka. I'm rooting for you pa naman sana sa next election. Pero alam mo yun, dahil sa pinakita mong kawalang utang na loob, dahil sa pinakita mong ganyang ugali mo, oh my God, nagbabago niya ang isip namin. Ako personally, nagbabagong isip ko. Oh my God, Sandro. Gumising ka, boy. Grabe, binasos mo si PRRD, ang lakas ng loob mo. Maninira. Yun lang ba tingin mo kay PRRD? Isa siyang maninira. Hoy, Sandro, siya ang nagbalik ng dignidad nyo. Okay? My gosh.